Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po, ang tatalakayin namin ay patungkol sa forensic o legal na linguistika. Ano nga ba ang forensic o legal na linguistika? Sabi dito, ang forensic o legal na linguistika ay isang larangan ng pag-aaral na nagtutulungan sa linguistika at batas. Ito ay ginagamit ng mga pamamaraan at teorya ng linguistika upang mabigyan ng linaw at pag-interpret ang mga ebidensyang nakasulat o nirecord ng mga kaso sa korte. So, sa madaling salita, ang forensic o legal na linguistika ay ginagamit ito para tumulong sa paglutas ng mga kaso sa korte. Okay? For example, sinusuri ng mga eksperto yung mga sulat, salita, o usapan para makatulong doon sa investigasyon. So, ang susunod ay mga layunin ng forensic o legal na linguistika. Una, pagkilala sa may akda. Ang pagkilala sa may akda ay ginagamit ang pagsusuri sa estilo ng pagsulat at paggamit ng wika upang matukoy kung sino ang may akda ng isang teksto. Okay? Halimbawa, sa kaso ng Starbuck murder, natukoy na si Jamie Starbuck ang sumulat ng mga email na nagpapanggap na mula sa kanyang asawa dahil sa kakaibang paggamit niya ng mga semicolon o naiiba doon sa estilo ng pagsulat ng kanyang asawa. Okay? Kumbaga, sa pagkilala sa may akda, nalalaman natin kung sino yung gumawa ng akda based doon sa kanyang pagsulat, okay, sa structure ng kanyang pagsulat ng akda. At ang pangalawa natin ay voice identification. Ito ay pagtukoy sa isang tao gamit ang mga katangian ng boses tulad ng accent, pitch, tono, at pattern ng pagsasalita mula sa mga audio recordings. Halimbawa, maaaring gamitin ito sa mga kaso na kung saan may mga recording ng boses na naglalaman ng pagbabanta o confession, para matukoy natin kung sino ang nagsalita patay sa kanyang, based doon sa kanyang boses, and also yung paraan niya ng pagsasalita. So, next po, meron tayong discourse analysis. Okay, ito ay pagsusuri kung paano ginagamit ang wika sa komunikasyon, tulad ng testimonya sa korte o interview sa mga pulis. Upang matukoy ang mga inconsistencies and manipulation. Halimbawa, sa isang police interview, pwedeng suriin ng forensic linguist ang pagkakasunod-sunod ng mga sagot ng isang testigo upang malaman kung may mga bahagi pa doon na hindi tugma o mayroon doong nagpapakita na ng dishonesty. Okay? Sa isang court testimony naman, maaaring pag-aaralan kung paano binigkas ang mga salita upang matukoy kung may intensyong manipulahin ang mga sinasabi niya. Okay? So, sa pang-apat na layunin ng forensic o legal na linguistika, meron tayong pagsasalin at interpretasyon. Okay? Dito, tinitiyak ng forensic linguistics na tama ang pagsasalin ng mga dokumento o testimonya, lalo na sa mga kaso na may iba't ibang wika. Okay? Or yung tinatawag nating multilingual.
So, ito is very important siya upang maiwasan natin yung maling interpretasyon or maling hatol. Okay? Mabigyan natin siya ng maling hatol. Ganon. So, ang halimbawa dito, sa isang kaso kung saan may testigo na nagsasalita ng ibang wika, sinusuri yun ng forensic linguist, okay, ang pagsasalin ng testimonya upang i-make sure na tama ang pagkakaunawa ng korte, okay? So next, meron tayong trademark disputes. So dito, sinusuri ang mga katangian ng mga pangalan ng produkto o brand upang malaman kung may paglabag sa trademark o kung ang pangalan ay natatangi. Okay? So, halimbawa dito is yung sa Victoria's Secrets and also sa Victor's Little Secret. So dito, nag-file ng case ang Victoria's Secret ang isang maliit na tindahan na gumagamit ng pangalan na halos same, okay? Pareho yung name ng kanilang brand. So, sino ng mga experts ang tunog at yung kahulugan ng pangalan upang malaman kung may pagkaligto sa mga mamimili at kung may paglabag sa trademarks. Okay? Okay, and ang panghuli naman sa layunin natin, meron tayong forensic stylistics. So, ginagamit ito para matukoy ang plagiarism o pagkopya sa pamamagitan ng pagsusuri sa estilo ng pagsusulat. Okay? Halimbawa, isang kaso ng plagiarism, okay? Sinuri ng forensic linguist ang paraan ng pagsulat ng dalawang documents. And then, natuklasan nila na ang isang dokumento is almost same sila ng estilo, mga salita, and also the structure ng isa pang dokumento. So, kaya, napatunayan na may pangongopya, may plagiarism. Okay? So, ngayon tapos na tayo sa mga layunin ng forensic o legal na linguistika. Ngayon naman is dadako tayo sa mga technique na ginagamit sa forensic na linguistika, okay? First, meron tayong corpus analysis. Ito ay ang paggamit ng malalaking koleksyon ng teksto para ikumpara at pag-aralan ang mga patterns sa wika. Sa forensic linguistics, ginagamit ito upang matukoy ang pagkakatulad or pagkakaiba ng mga salita, estilo, sa mga dokumentong pinagdududahan tulad ng pagsusuri sa mga sulat and also sa testimonies. Nakakatulong ito sa pag-analyze ng mga kaso tulad ng disputed authorship or trademark disputes, okay? At ang pangalawa, mayroon tayong stylometry. Pagsukat at pagsusuri ng estilo ng pagsusulat gamit ang mga elemento tulad ng dalas ng salita, okay? Ekstruktura ng pangungusap at iba pang linguistic features. Also, ginagamit ito para matukoy kung sino ang may akda ng isang teksto sa pamamagitan ng paghahambing ng mga natatanging katangian ng pagsusulat. And next, meron tayong phonetic analysis. Ito ay pag-aaral ng mga pattern ng tunog sa sinasalitang wika, kabilang na ang accent, pitch, tono at iba pang katangian ng boses. Mahalaga ito sa voice identification para matukoy kung ang boses sa isang recording okay, ay same doon sa isang tao. Right? At ang panghuli naman po, meron tayong machine learning tools. Ito ay paggamit ng mga advanced na AI at machine learning algorithms upang mabilisang masuri ang malalaking datos ng wika. Nakakatulong ito sa automatikong pagtukoy ng mga pattern, pagsusuri ng estilo,
and pagkilala ng mga linguistic features na mahirap makita ng tao sa mabilisang paraan. Okay? Dito sa learning machine tools, mas pinadali. Okay? Mas pinadali yung trabaho upang matukoy kung ano nga ba yung mga pattern, okay, mga pagsuri ng mga estilo para makilala ang linguistic features na yun nga, mahirap makita ng tao sa mabilisang paraan. Magandang araw. Ngayon naman ay dumako na tayo sa mga aplikasyon ng forensic at legal na lingwistika. Maraming iba't ibang batas ang Pilipinas at nakakatulong ang lingwistika upang magkaroon ng ebidensya ang isang krimen at magbigay ng interpretasyon sa ilang mga pahayag. Ilan lamang ito sa mga batas na meron ang Pilipinas. Una, mga kasong paninirang puri, libel at slander. Ginagamit ang lingwistika upang matukoy kung ang isang pahayag ay paninirang puri o hindi. Dahil sa linguistics, totoong nalalaman natin kung ang mga pahayag ay totoo o hindi. Kung ito ba ay isang paninirang puri lamang ba o may halong katotohanan. Pangalawa, mga kasong pagmamay-ari ng intellectual o tinatawag na intellectual property. Ginagamit ang lingwistika upang matukoy ang pagmamay-ari ng mga ideya o konsepto. Halimbawa nito ay pagnanakaw ng mga ideya o pag-plagiarize, copyrights at paggaya ng mga trademarks. Nagagamit ang linguistics upang matukoy kung ang isang pahayag, ideya o konsepto ay totoong pagmamay-ari ng isang nasabing tao. Pangatlo, mga kaso ng krimen tulad ng mga kaso ng pagpatay o pagnanakaw. Ginagamit ang lingwistika upang magbigay ng ebidensya sa mga kaso ng krimen. Ang mga pahayag ng isang witness ay malaking tulong upang magkaroon ng malinaw na kasagutan o marisolba ang isang kaso. Panghuli, hindi lang batas para sa karapatang pantao meron ang Pilipinas. Meron rin ito ang kalikasan at maski na ang mga hayop, nakakatulong o ginagamit ang lingwistika upang magbigay ng mga kasangkapan at pamamaraan na mahalaga sa pagsiyasat at paglutas ng mga kaso na may kaugnayan sa paglabag ng kalikasan. So, lastly, bakit nga ba mahalaga ang forensic linguistics? Pagpapabuti ng hustisya sa pamamagitan ng tamang pagsusuri ng wika. Pangalawa, pagresolba ng mga kaso tulad ng trademarks disputes, hate mail, authorship at arsonist diaries. Panghuli, pagbibigay ng ebidensya na maaaring mapatunayan o magpawalang sala sa isang individual. Sa kabuuan, ang forensic linguistics ay nagbibigay ng isang siyentipikong paraan ng pagsusuri ng wika upang matulungan ang sistema ng hustisya na maghanap ng katotohanan at makamit ang katarungan. Yun lamang po at maraming salamat.